Ayan guys, mag-configure tayo ng antenna guys, Ubiquiti Lightbeam M5. Pakita ko sa inyo guys paano ang advanced settings. Yung madali lang siyang, halimbawa sa area niyo is mahina yung ganong frequency, so madali yung hanapin yung madaling i-setting at hanapin yung malakas na channel frequency guys, bandwidth, channel width. So ayan, try natin mag-download ng kanyang firmware. So may latest firmware kasi yung Ubiquiti guys. So try natin. Ayan, lapit ko lang. Ayan, pasensya na kayo guys na di tayo masyadong magaling mag-video. Pagtsagaan nyo na guys. So ayan, so dito ayan, Firefox. So kuha na natin yung oi.com slash download ito guys. Ayan, /download. Try nating i-download guys, dahil itong laptop ko kasi guys maliit lang yung capacity nya. Try natin kung kaya bang download. So type lang natin guys, Lightbeam M5. Dara, dito na siya guys. Ayan. Ayan, click lang natin. Tapos yung firmware niya kasi yan, May 2024. Ayan guys, so itong latest firmware niya yan. Ayan, ito yung latest firmware niya is version 6.3.12. So ayan, download natin ito. Ayan, complete guys, complete. So tingnan natin dito sa files yung download, yung OS nya. So ayan, meron siya. Bali na download natin siya guys. Ayun, mamaya papakita ko sa inyo paano ito i-upgrade. Mag-upgrade tayo ng firmware. Ayan. So ayan, okay na, success na siya. Ayan. So dito guys, yan, dito pinutin lang ninyo. Tapos nakalagay dito, yan, dito, yan. Tapos change adapter settings, yan, change adapter settings. Tapos internet, double click lang. Tapos yan, double click properties. Tapos internet version 4, double click. Tapos use the following IP address. Yan. O yan po. So ilap natin default IP 192 ni Ubiquiti.168.1.80 yung ilagay natin kasi yung default niya is 20.1.20 yung. Tapos pindutin na natin subnet mask, automatic siyang lumalabas. Tapos okay. Yan. Yan. Okay. Okay lang. Close. Yan. So ito guys, yan yung ito yung yan yung ating antenna. Medyo luma na siya guys. Ayan, sikanhan kasi ito. Itong ginagamit ko, pinapakita ko lang sa inyo guys paano mag settings, paano mag configure. Yan po guys. So meron siyang nakailaw yung dalawa niya dahil nasaksak na po ito natin sa laptop. Yan. So ang gagawin natin, i-reset natin ito siya. Reset. May reset kasi dito sa kanyang power supply guys, yung adapter niya. May reset yan. Kita nyo yung maliit na butas. Yan, yung maliit na butas yan.
Maliit na butas. Yan, tusukin lang natin dito. Tusukin, tapos long press lang. Tapos tingnan natin dito guys. Yan yung kanyang ilaw. Yan. So ayan. So yan, hindi masyadong makikita. So ayan, tingnan lang niyo guys yung papakita ko lang sa'yo guys. Papakita ko lang ng maliwanag kasi. Makita ko lang. Ayan. Ayan yung ilaw niya. So, pag reset natin, yan sa mga siguro alam na siguro ito sa mga karamihang nagpitupi paano mag-reset. Pero papakita ko lang din guys. So ayan. So ayan, ayan yung ilaw niya guys. So i-reset ko, press ko siya. Ayan. Hintayin lang natin guys na mag-blinking ng 3 beses. Yan, blinking siya ng 3 beses. Ayan guys. So sa ganyan guys, okay na siya. Reset na. Hintayin lang natin mag-boot up yung antenna. Hintayin na natin mag-boot up yung antenna. So yan, nakasaksak na po siya. Ito yung isang charger ng gawin nating station yan. Gano'n na siya kaluma guys. Pero i-upgrade natin ito ng firmware. Parang babalik din siya sa good as new. Dahil bagong firmware po yung ating ilagay dito. Ayan. Ayan, nag-boot up na po yung kanyang antenna. O try natin i-configure. Ayan. Ayan guys. Wala po tayong switch hub. Di po kailangan ng switch hub. Ayan, plaster natin sa laptop. Ayan, plaster natin yung camera. Ayan guys, plaster na po. So, kasi tayo. O ganito lang, ganina na static na natin yung ating laptop. So, punta lang tayo sa browsing, Chrome or Firefox. Sa akin kasi laptop guys is Chrome. Yan, punta lang natin. Tapos dito guys, yan. Sa search with Google or enter address. Enter natin yung default IP ng antenna. O 192.168.1.20. Ito kasi yung default ni Ubiquiti. Ayan. So advance. Tapos accept the rest. Continue. Ganito kasi yung lumalabas sa laptop guys. Tapos UBNT. Ito yung username niya, UBNT. Password niya, UBNT lang din. Yan, UBNT. Maliit. Maliit na UBNT. Small letter. So, hanapin natin yung Philippines. Yan, Philippines. Tapos, pindutin natin yung maliit na box. Tapos, login. Hintayin lang natin. Lumabas yung dashboard. So ayan guys, lumabas na. So ang gagawin natin, dito tayo sa system. Yan, system. Tapos mayroong nakalagay dito, browse. Yan. Nakalagay dito. So yung ating firmware version natin is 6.3.11. So i-update natin ito ng 6.3.12. So ayan. Hanapin lang natin yung files kanina, yung na-download natin. Ayan, dito siya. Ito siya. Yung nakalagay 9 AM na download natin. 9:41. Ngayong pizza. O ayan. O enter lang natin siya. Open. Open. Tapos upload. Nakalagay dito upload. Ayan. So hintayin lang natin. Wag dapat guys, di talaga ma-off yung kuryente. Yan.
o update. So, hintayin lang natin mga ilang minuto o may isang minuto siguro. Dapat guys hindi talaga ma-off yung kuryente o hindi natin huwag natin galawin pag nag-upgrade na update ng firmware kasi masisira yung antenna. Hindi na mapakinabangan. Ayan. Pagkatapos nito guys, updated na ito ng firmware 6312 yung firmware na latest. O ganun lang mag-update na ang firmware ni Ubiquiti guys. Dapat talaga palaging updated siya dahil may mga future po kasi yung mga antena na yan, mga stable. Matagal na kasi akong nagpipitupi guys, wireless. So ngayon isi-share ko sa inyo yung teknik ko sa pagpipitupi na madali lang hanapin yung malakas na speed. Minsan kasi guys mahirap hanapin kasi yun guys, yung malakas na internet niya, yung channel width niya, dahil marami po siyang channel width. So tapos na siyang nag-update guys. Hintayin natin mag-boot up yung dashboard ng antenna. Ayan, UBNT yung kanyang username, password UBNT din kasi wala pa tayong binago sa antenna. So ayan, so pag set nito guys sa antenang ito, dito tayo magsimula sa system. Ayan. So dito time zone. Ayan, time zone. Hanapin natin yung Beijing kasi wala kasing Beijing, Perth, Singapore, Hong Kong. Yan. Magkapareho lang kasi ito sa ating time zone ng Pilipinas. So sa device name, palitan natin ng pangalan. Lagay ko is Moto EP or access point. Ayan. Tapos dito guys maglagay kayo ng password. Ayan, so change, tapos apply. So dito sa system guys, yan, ayan, pinakita ko sa inyo yung Beijing kanina. Sa sunod sa system services, so ito lang yung babaguhin natin dito sa system. Huwag nyong enable yung i-off yung reset button guys, dahil pag makalimutan nyo yung IP address at password ng ganyong inyong antenna, hindi na siya ma-reset. So sayang yung antenna natin. So ang babaguhin lang natin dito sa device name at saka time zone, yun lang yung dalawang babaguhin, at saka yung yung update ng firmware. Yan. So ayan yung firmware natin guys, 6312 na. Ayan. Yan lang. So dito na tayo sa services. Yan, sa services tayo. Sa services, ang babaguhin natin is CDP lang dito sa CDP. I-disable lang natin ito. Yan. Yan. So disable lang natin yung CDP, tapos change. Yun lang yung babaguhin natin sa services. Tapos hintayin lang natin mag-boot up yung antenna, dahil matagal kasi mag-boot up itong Lightbeam M5, yung mga M5. Mas madali kasi setting yung Gen 2. Pero marami pa rin gumagamit sa M5 guys, mga gumagamit ng M5.
or sa Gento. M5 at Gento guys, same lang yung scenario nito. Same lang scenario nito. Ang kaibahan lang niya guys sa settings. Pero sa scenario yung pag-configure, pag technique natin sa paano natin actual yung madali lang siyang hanapin yung malakas na speed kung naka-encounter kayo ng mahinang speed. Ayan, try natin sa advance, pindutin natin. So dito sa installer IRF control, check natin ito. Yan. Ito lang yung check natin. Isa lang din, tapos change. Tapos apply. Ayan. Ayan. So hintayin lang natin. So ganun yung M5. Pagsagaan lang natin siya. Then guys, itong network, huli na natin ito. Dito muna tayo sa wireless. Yan. Sa wireless, lagay natin access point. So gawin natin access point. Tapos, pindutin na natin, enable natin yung bridge mode. Yan. Tapos yung UBNT. Ang ginawa natin sa device name na pangalan, pwede rin dito. Moto AP. Ayan. So dito guys, yan. Ang napansin niyo, channel width, yan. So 80 MHz, pwede ding 30, pwedeng 80. Oh, yan. Oh, lagay na 40. I mean 40 pala. 40. So dito sa frequency guys, yan. Frequency, i-auto muna natin ito. Mamaya ko na siya ipapakita. Yung actual na siyang connected na yung mga antena. So yung controller IRF limit, pwede natin siyang i-disable dahil naka-advance set natin sa advance. At saka dito 11 times 14, pwede ito sa mga malalayo. Yan, ilang kilometro. Tapos dito sa security, kayo na maglagay guys anong password yung ilalagay nyo. Sa akin, ito yung password na ilagay ko. Hindi ko na ipapakita guys dahil password. So yan, change, lagay natin change, tapos apply. Yan. Ang technique nito guys, yung technique na ito, kahit na bawa yung EP niyo, ilagay niyo muna doon sa tower niyo, sa main server niyo, tapos doon sa station. Kahit doon na kayo guys mag-configure sa station, pwede siya. Kahit hindi muna connected yung antena, i-actual siya, pwede siya guys. Pwede siyang i-actual yung i-connect. So ayan, so dito tayo sa network. Yun. Ang gagawin natin, static lang natin. Static yan. Tapos dito guys, IP vision, i-disable lang natin ito. Yan. Tapos auto IP aliasing, i-disable lang natin ito. Yan. Dapat disable ito. Ayan. Sa iba kasi guys, hindi siya dinidisable. Pero sa akin guys, sa aking karanasan or experience ko, maganda yung i-disable ko guys. Ayan, lagyan na natin ng IP. Kayo na bahala guys, anong IP lalagyan nyo. Sa akin, yung IP ko. Yan. So, ganun lang yung IP ko guys. Tapos change, lagyan ko naman ng gateway. So ang gateway natin ay default gateway lang, 192.
168.1.1. Ayan. Change. Apply. Ayan guys, naiba na natin yung IP address niya. So mamaya hindi natin mapasok yung antenna. Ayan. Dahil kailangan pa natin baguhin din yung IP ng laptop. So hintayin lang natin. Ayan, so wala na tayong kuan. So dito guys, so lipat na tayo sa isang antenna. O ganun din, i-reset din natin yung isang antenna. I-reset ko lang siya guys. O papakita ko sa inyo. So ayan. Ayan po guys, na-reset natin yung gawin natin yung station. Ayan guys, na-reset na natin. So dito guys, yan. Dito sa EP. Yan. Sa EP. So ilipat na natin dito yung kanyang galing sa laptop. Ilipat na natin dito para sa ating station. Yan. Start ko lang yung video. Hirap kasi sitwasyon natin dito guys. Ayan, ilipat ko lang. Napakaingay ng pasensya na kayo guys, napakaingay. Araw ako nagre-record. So dito guys, yan. Dito sa EP. Lagyan na natin ito ng internet. Wala nang switch hub guys, dito na sa internet mismo. Wala na siyang switch hub. Ayan. Dito na siya dito. Ayan, sa internet. Coupler, lagyan ko lang coupler dahil maiksi yung ating cable sa internet. Ayan, dito na siya. So, ayan po guys. Ayan guys. So, new tab lang tayo. Ayan, new tab. Hindi natin tanggalin yung dating IP. So, yung report ng antenna 192.168.1.20. Ayan, pasok na natin. Tapos ayan, UBNT. Tapos UBNT din yung password. Tapos country Philippines. Yan. Wala yan. Hintayin lang natin. So yan guys. So hindi na tayo naglagay ng switch hub. Yan, oh. Kita nyo guys, oh. Largo na. Tapos yung EP nya, yung access point, largo na sa internet. Ayan guys. So dismiss natin. So dito pa rin tayo sa system. Yan. So system tayo dapat mag-umpisa guys. Ayan, tapos browse. Ito sa browse. Yan. Hanapin na natin yung files. Yan. Ayan. O yung Lightbeam M5. Tapos upload. Update tayo ng firmware. 6.3.12 yung in-update natin guys. 6.3.11 yung ating antenna. Yan, update. So ganun pa rin guys, ingatan natin huwag ma-off yung ating antenna. Dahil masasayang yung ating antenna pag na-off siya. Halimbawa matao naman guys na mag-brown out. Tapos nag-update. O masisira yung antenna guys. Kaya dapat kung mag-update kayo, dapat yung hindi mag-brown out yung kuryente. Dapat yung kahit mag-brown out hindi mamatay yung sinaksakan ng antenna. So ganun kasi na-encounter ko kasi dati. Nag-update ako. Nag-brown out. So nasisira yung antenna, hindi ko na nagamit.
Hintayin lang natin guys, boot up. Yan guys, please wait, updating firmware. Yan. So nag-update na siya ng latest na version. Ayan. So connection timeout, try again natin. Ayan, pasok na natin yung 20, tapos password niya yung 20. Yung 20. Dismiss. So ayan guys, dito pa rin tayo sa system. Ayan, system. Tapos time zone. Hanapin pa rin natin yung Beijing. Ayan. Tapos yung device name. So kanina EP yung nilagay ko, ngayon station naman. Nato station. Ayan. Lagyan ko lang ng space. Ito station. Ayan. Change. Tapos dito maglagay tayo ng password. Tina. New password. Change, tapos apply. Ganun pa rin, hintayin natin. Ganito katagal mag-configure ng M5 guys. Hindi kasi kagaya ng Gen 2, madali lang i-configure yung Gen 2. At saka yung mga M5 guys is kadalasan sa mga M5 na giga. 100 Mbps lang yung kadalasan niyang ibigay na internet. Tapos less 20% pa. Kaya nasa 80 to 94, ganoon. May encounter akong speed 94. Pero kung malayo na distance na, nasa 70 plus Mbps. Kaya pa niya. Pero nasa yung naka-encounter ako ng 5 km yung layo, naka-speed ako ng 50 Mbps, 50-60 Mbps. Ganun, may sikreto kasi yung mga ganyang mga antenna. Pag hindi mo makuha yung tamang power balance niya, hindi ka makakuha ng malakas na speed. Ayan, dito tayo sa services. Ayan. So, ganun lang, CDP yung i-disable natin. Tapos change, isa lang yung i-disable natin. Tapos hintayin lang natin ilang segundo.